vlog na naman po tayo ngayong araw na to. Hindi pa rin po natatapos ang birthday ng ating Yormes Moreno Dumagoso. Ngayon ay live kami. Andito kami ngayon sa may mega job fair na ginagawa ngayon dito sa lungsod ng Maynila, dito sa may SM Manila. So antabayanan niyo lang guys. Darating dito si Yormes Moreno Dumagoso para magbigay ng inspirasyon sa mga batang Manileños, mga Pilipino para sa kanilang future career. So antabayan niyo. See you guys! Happy birthday, Yorme! Ay po. Thank you. Thank you. Oh, halika. Saan tayo? Bali nandiyan din po yung mga seniors natin galing sa Tupad last day kasi nila. Good. Happy na, happy. Senior? Ito, senior. Senior natin naman. Lagi agad kasi. Jeff, good afternoon, Jeff. Hi! Hello! Mga asin ko yung mga lulot-lulot ko. Good morning sa inyo. To our visitors, of course, our partner in the national government, ang DOLE, palakpakan natin ang mga PUP, LRMC, Jollibee, oh. Ako, suswerte na naman ang mga lolo't-lola ko sa PWD. Sa mga PWD, shout out. Greenwich, Philippines, Chowking, Philippines, Burger King. Unti-unti na muling bumabalik yung tiwala ng mga malalaking kumpanya sa kakayanan ng ating mga mamamayan. Kahapon, we just finished with the training skills with our social welfare in the city government. Meron tayong isang programa kung saan while it is true na pinalalakas natin yung negosyo sa pagpapaluwag ng mga alituntunin kung paano magtayo ng hanap buhay sa lungsod. So the ease of doing business, generating more business, and that will create more opportunity for our people in Manila. Now,
in line with that, kailangan may katapat yun. By doing some production or producing more skilled Manileños across businesses or industry. O nakadalawa na tayo kapo sa 600 mahigit. Barista, hospitality, pati lahat ng mga barayo sa mga paa. Manicure, pedicure. Cuticle ba tawag doon? Yung mga bara-bara nyo sa tuhod. Pati masahista. You know, this is very important. Kailangan, ano yan eh, simultaneous. When businesses are growing, multiplying, we have also to produce more skilled workers because what we want in the city of Manila is to really, for the people, maghanap buhay. Because as you all know, I'm a believer of MBN. Wala ko ibang totosgasin sa resources ng gobyerno kundi nakatungkol sa MBN. What is MBN? Minimum basic needs. Healthcare, education, housing, and jobs. Doon lang. Yung malaking porsyento ng kakayanan natin ay doon itutungo. Doon mamumuhunan ang inyong pamahalang lungsod ng Maynila. So, yawa Diyos, someday somehow, mawawala na yung mga tulisan sa Maynila. Yung mga tolongges. Kasi pag ang tao, hindi naman kaila sa inyo where I grew up. I grew up in a very challenging community. And one thing for sure, yung mga kapabata ko na naligaw ng landas, dala nang nawala ng oportunidad. Tapos yun, may sideline pa, nagtotrumpeta pa. Lalong nalugmok ang buhay. But the thing is, the same mindset na kapag ang isang tao ay may hanap buhay, may trabaho, mas payapa ang pamayanan. That is a very expensive way of solving the crime rate or crime incident in the city. That's the hard way. Because the best way is hulihin lang ng hulihin, gastos lang ng gastos ang gobyerno. But the hard way is to provide opportunity. And for opportunity to come, of course, with the DOLE, private sectors, business must go to Manila. Kailangan pumasok sila dito. Kaya lamang, pag antagonistic ang attitude ng lokal na pamahalaan at mga ahensya nito at ginagawa itong farm. Lumaki ba kayo sa farm? Hindi kayo lumaki sa farm? Pag ginawa itong farm, ibig sabihin bakahan. Bakahan ng mga ibang individual to squeeze opportunity, or if I may borrow some language from the private sector. Yung sabi nila, involuntary donation. Sasama ang postura ng ating lungsod. Then, you know, we are not so special. While it is true that we are a unique city, but we are not so special. If we don't welcome them in the city of Manila, they'll just go to our neighboring cities. With the same amount of money, they'll just divert it on their left side, behind and in front. Instead na dito nila ilalaga ang pamumuhunan sa ating lungsod. Kaya tayo nagkakasama-sama ngayon. In the last 100 days, we already, I think 102 days when I received that data, we have already approved more than 5,000 new businesses in the city of Manila. You do the math. At the minimum of 10 million pesos, 80% of that 5,000 went in the city of Manila. At kahit na pick-ups lang dyan sa Gate E, nakikita nyo yung 2x2 dyan. That will produce about 2-3 jobs. Direct. May indirect pa yan. Plus yung komersyo.
yung commercial, yung cups niyan, bibili niyan sa MD Santos. Doon, mura. Yung tinidor, yung panghalo, yung straw, yung sandbag, doon sa kanto ng Padrirada, Asuncion. Doon lahat yan bibili. O di may hanap buhay na naman yung ating mga naghahanap buhay. So these are what you call the velocity of money. And it's very important in the policy making na merong ganitong pananaw ang mga leader. It is not only about yung mga ibang mga yun ang yun ang susi ng pag-angat. Now, pinupunan ng mga tao, meron siyang masisilungang maayos, umulat kumagyo may mauwian. Yung anak may maayos na paralan. Pag nagkasakit ang pamilya, may maayos na ospital. Tapos yung tatayo ina, o yung anak na may malaki ng muscle o may buto na, maghahanap po. Then, I think, the quality of life, yung pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao. But today, I am grateful to our private partners, institution, national agencies. Kaya tayo nagkakasama-sama ngayong araw na ito. Hindi dahil birthday ko. Hindi dahil birthday ko. Kasi gusto ko talaga. Maghapon, wala itong pahinga. Magsasawa kayo sa akin maghapon ngayon. But I would rather spend our time to really change the course. Bring it back to the course of 2019 and 2022. The city of Manila. We go back to that direction. Where even mandated organization, international organization, giving credit and recognition to the effort of your local government unit. Dami nating nayo, Grand Slammer tayo. Because it seems to the eyes of those who understand, or what you call sensible mind, what we're doing is the right track. It's hard, hindi po madali yan. Hindi po madali makiusap sa mga food chain. Pwede ba tanggapin nyo naman yung mga lolo't lola ko? May asin pa naman yun. Pwede ba yung PWD ko, bigyan nyo rin ng opportunity? Ito yung ipinakikiusap ng ating pamahalang lungsod. And yet, pinagbigyan tayo. Tingnan ninyo. Di ba? Paldo-paldo ngayon ang lola ko pag-aaking siya train. Tapos meron pa kayong tupad galing sa dole. Tama naman. Huwag yung kakalimutan. Pagka bago kayo sweldo, pumunta kayo sa SM. Cost kasi nyo dito. And I would like to inform our visitors, maybe you came from all the way from other parts of Metro Manila, SM, for that matter, is going to invest so much billions, like literally billions of peso in Manila. They are now aggressive in developing the Harrison Plaza SM Manila. Full class. Matagal nilang tiningga yun. Dahil medyo nahirapan sila sa lungsod nung nawala ako. But I am happy in less than 3 months, nakita ko nasa tercera na. So, dati naabang ko, tagal namang gawin itong SM. But why am I after the... Bakit ko gusto na mas mabilis na magtayo ang mga negosyante? Bakit? Habang tinatayo yan, may chumichicha. Ilang construction workers yan. Ilang hardware na nabilihan ng bakal, ng pako, ng 2x2, pamoste, and so on and so forth. Then, later on, permanent jobs under the administrative office. Then you have a regular, from time to time, exchange of jobs in individuals. Every 6 months or every year. And as we develop our people, baka mamaya, gawin na lang permanent lagi yan. Lalo't pag naging magaling ka. Kaya dapat galingan ninyo, ang mga PWD, sinasabi ko tama. Sabi mo, galingan nila. Paano ba yung galingan? Tahimik ka mundo, no? Madilim mo yung paligid.
happy. Because when I was young, I don't know, ito medyo may mga kasing idaran ako rito eh. May makaka-relate dito. When I was young, alam niyo, dinadala ako ng airpot ko sa Luneta. That is my inspiration eh. Bata ako, nakita ko, titinda ng hotdog sa burger o sa tapat ng Manila Hotel, yung isang building doon. That's why I want, those things are happening and it's effective, we copy. At kung manatag kayo mga batang Maynilang nakikinig dito, hindi ako mahihiya mangopya. Bawal lang ako mangopya sa eskwelahan. Sa pag-gobyerno, pwede ko mangopya. Ayan o ang ating ginagawa kapag maganda at kapag ipakinabang. We replicate, duplicate, but we innovate. We don't stop just by copying. We go further. So today, nagpapasalamat tayo sa ating SM City Manila Mall Manager, Carla Marie De Leon. Ito po itong SM na to. Someday, hindi na mga batang Maynila, kung sino yung mga taga Maynila dito, someday, hindi na kayo manonood ng sinihan na naka-lazy boy sa ibang lugar. Dito na tayo sa Maynila dahil sa SM. Magkakaroon na tayo yung manyang-ganyang masarap manood. Kasi minsan pag gusto natin matikman yun eh, lalayo pa tayo ng BGC o Makati and so on and so forth. Attorney Joel Petaka, Director natin sa Dole, Manila. Sir, Dr. Emmanuel C.D. Guzman, Vice President for Academic Affairs. Engineer Florinda Oquindo, Director for Alumni Relation and Career Development Office. Light Rail Manila Corporation, Enrico Abek Benipayo. Pearly Galinas, HR Department. Nga pala ha. Sino mason? Ano ba tawag sa pinturero? Kami usong-uso sa November 1. Marami ako doon. Painter. Engineers. Basta madami. 435. Naghahanap. Pala, bibigay ko sa iyo. Text sa akin ng San Miguel Corporation in preparation of the more development in Bulacan. Naghahanap sila ng utaw dito sa Maynila. Bibigay ko nga pala sa iyo. Sayang. Kaya, may awa ang Diyos. Attorney Bien Operation Heads ng Light Rail Manila Corporation. Jollibee Foods Corporation, of course, nasabi ko kanina. Ako, gusto nyo bang kuminis ang mukha nyo? Gusto nyo? Gusto nyo? Jollibee sa umaga. Jollibee sa tanghali. May champa ako sa alas 3. Tapos Jollibee sa gabi. Puro chicken joy lang yan. Kaya hindi ko masabi kung saan galing yung chicken joy. Kaya Jollibee chicken talaga. Paborito ko yan, Jollibee chicken. Kasi 10 years old pa lang ako. Walang ulam sa bahay. Yung nanay tatay ko, nagdidildil ng asin. Ako naka-chicken joy. At ang chicken joy namin, bukas yun, alas 9 ng gabi. Pagsara ng Jollibee, bukas na chicken joy namin. Gerald Joseph Giuliano, Jonathan Piglawan. Sorry. Maripe Dizon, Anthony Ryan Javier, Edwin Bumangan. At sa lahat pa, Greenwich, pizza, baka naman. Chowking. Alam nyo ba, tinira ko rin yung Chowking. Ako nagdadala ng bias dyan noong araw. Noong kusyal ako. Tinadala ko doon sa may Parañaque area. Yung kanilang planta. At yata ng hanap buhay, pinasok ko. But today, to our partners, sa lahat na nandito,
Pwede ba mga batang Maynila, palakpakan natin ang ating mga partners. I may have some aspirations, visions, or goals as your mayor. Pero allows yun pagka wala tayong katulong. Kasi hindi ko naman yung mapagtatagumpayan mag-isa lamang o ako lamang ang kikilos. More so, magtatagumpay ang pamahalaan kapag ang private sectors is participating in government services or delivery of services. In this case, we are about to provide more jobs for the people of Manila. And if national government and local government is working hand in hand in unison, no, in synchrony, wala nang magtatakang mayor bakit nagka-flood control bigla yung syudad niya nang hindi niya alam. So, the point, metaphorically speaking, my point is, if national government works with local government works with the national government, ito tayo nga. Nagbubunga. May resulta na maayos na sa tingin ko kapag-pakinabang. And this is the start of our long journey in the next 10 years in the city of Manila. May awa ang Diyos under my watch. So to our partners, thank you very much sa lahat na nakasali. Hero, congratulations. Magtambay ka rin ng Jollibee, ha? Mag-chowking ka naman minsan. Ha? Sa Greenwich. O, si Hero at 10 ng ating mga taga-peso. Sa inyong lahat, muli, nandito yung ating partner. Ito, partner natin sa healthcare. Mga taga-PhilHealth. O yan, palakpakan natin. Last na, ito lang, dito na lang naman kayo. Ito na lang, bibiling ko lang.